Kasi malapit na ako February. Diba, ang relationship, sa umpisa, ang fire napakataas. Pero pag tumatagal, yung fire nawawala. Nakuha niyo ako? So, anong importante? Yung feelings ba? O yung natututo kami sa isa't isa, lalo kami nagmamahalan. Dahil lalo ko siya napag-aaralan kung paano siya mahalin. Ngayon yung maniwala sa mga sinasabi ko. Parang duda kayo sa mga sinasabi ko. I'm speaking in behalf of my experience. Mukha na ako kung bata, pero marami na ako pinagdaanan. Ulaan, ilang taon na ako? Hula lang. 28. Ano ba? 38. 38 daw eh. 35? Ano ba? 32. Ano ba? 30. 31. 30. Wala na? 49. Ha? 19? Brad, ang galing manghula. 19 daw. Ha? 19. Para sa loob niya, 19 forgotten. Then, number 2, uses the products and sells the products. So, kung kayo ho ay hindi gumagamit ng produkto, kahit umaattend ho kayo, hindi po kayo active. Nakuha niyo ako? Kasi hindi ka naman gumagamit ng produkto. You have to be a user of your own product. Hindi niyo katabi niyo, mukha bang gumagamit o hindi? Yes. And, hindi lang dapat gumagamit, nagbebenta ng produkto. Dahil may produkto ka, if you believe in the products, hindi naman kailangan hard selling eh. Pag bilib ka sa produkto mo, automatic lumalabas sa bibig mo. Hindi yung produkto. Ha? Part ng sistema mo, pag may kausap ka, binabanggit mo, ay, complete talaga nagpapalakas sa akin. Ang ganda naman yung palabas na yan, parang si 24/7 lang. Nakuha niyo, automatic sa bibig mo, lumalabas. Sa bahay ninyo, sa pad ninyo, sa dorm ninyo, kung saan man kayo, sa office ninyo, sa work ninyo, alam mo yun, hindi ka papayag na wala naka-display na products. Gusto mo, sa bag mo, lagi may product. Nakuha niyo ako? Bakit? Kasi automatic, pag kailangan mo, iinom ka lang. Ganun ako. Lagi ako may produkto. Pag may kausap ako, pag hindi member, lalo na, nilalagay ko sa ibabaw ng table pag nag-uusap kami. Automatic yan, gusto ko may nasa table. Bakit? Para may pag-uusapan. Nakuha niyo ako? Diba, nandun doon, kumakain. Oh. Habang di kumakain, naglalabas ako ng isang banig ng C24/7. Oh, syempre, sabihin niya, appetizer. Tapos, pag hindi pinansin, pagkatapos kumain, kukuha ka ng isang kapsula sa harapan niya. Nakuha niyo ako? Bakit? Kailangan pag-usapan. Bakit? Part ng sistema mo, hindi yung may produkto ka, nakita niya, wala ito. Kinakahiya mo. Dapat hindi ko ganon. Dapat pinaglamalaki yung produkto. You have to be proud of the product. Pag may binentahan kayo, believe in the products, hindi yung nabentahan mo. Pagkatapos bilhin, ano yung tsura mo? Sana gumaling. Dapat bilhin ka sa produkto. So you have to be a user and you have to sell the products. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Number 3. Mukha ba ako nahihilo na? O kayong nahihilo sa matawa? Number 3. Very important. Ang isang distributor, active yan kapag nakikipag-communicate. Saan? Sa downlines. Pag pina-follow nyo yung downlines nyo, you have to communicate with your downlines to know their needs. Dapat alam mo kung anong kailangan nila. Active ba sila? Excited pa ba sila? Kailangan ba nila ng training? May mga objections ba silang nare-receive? So, dapat masagot mo yung mga questions nila. You have to communicate with your downline and including your uplines. So, your job, hindi lang downline kausap mo. Dapat lagi mo rin kausap ang upline mo. Bakit ka nakausap ang upline? I-update mo yung upline mo. Ako, bilang may-ari, bilang isang networker din ho. Ang downline ko na nagre-report sa akin, yun ang tinututukan ko. Ang hirap kasi tutukan yung isang tao na hindi naman nakikipag-communicate sa'yo. Tama. Nakuha niya ako. Ano may tinatawag ko, hindi nagre-reply. Yung text mo, hindi nagre-reply. Yeah. Ano to? Buhay ba to? Patay na.
Hindi nagre-reply. Nakuha niyo ako? Pag nakausap niyo, di ba nag-text ako sa'yo? Ano sabihin? Wala ko na-receive. Bago yun, di ba? Wala ko na-receive. Or minsan, wala ko load. Sira cellphone, ayun. So, alam niyo, importante ho ang communication. Without communication, relationship will not exist. Parang kayo, meron kayong mga anak sa Pilipinas, may mga magulang mo kayo. Kahit malayo mo sila, kung may constant communication kayo, pag-uwi ninyo, parang kala nila, nanggaling lang kayo sa probinsya. Bakit? Kasi lagi kayo nakakausap. Bakit napapawala yung relationship ng magulang, ay ng anak sa magulang? Kasi kahit communication, wala din. Kaya pag-uwi, parang feeling ng anak, ibang tao yung magulang. Hindi niya na-feel. Bakit? Walang communication eh. Mali. Tama. Kaya that is very important. Hindi ka papayag sa isang buwan, sa isang linggo, hindi mo na communicate. Yung iba nga, narinig ko, at least a day, may text siya sa anak niya. Para maramdaman ng anak niya, concern ng nanay ko, tatay ko, kinitext ako. One day, marirealize yung bata, mahal talaga ako doon. Bakit yung everyday niti-text? Magkano lang ba yung text? Kung wala kang pag-text, makitext ka. Sige na rin. Bukas ako sa iba, ikaw. Ha? Halos lahat ng distributor doon, nakipag-text ka na. Kasi bakit? Importante sa'yo ang communication. Ganon din po sa downline. Umaten kayo ngayon. May mga downlines kayo di umaten. Meron ba kayo downlines na di umaten? Yes. Ang gagawin nyo? Detection nung nangyari ngayon. Grabe! Power! Ang galing nung narinig ko. Ang dami ko natutunan. Pasa mo lang. And sabi, kahit kunti lang. Sabi, ganito. Yun lang. Alam bakit? Mag-reply o hindi, pinapasa mo excitement mo. Pag hindi nyo na-ipasa ang excitement nyo, nawawala yan. Tandaan nyo. Pero pag pinasa nyo, yung tao na pa-receive, kahit hindi na-excite, pag maya-maya din text mo, alam mo yun, maalala niya, one day, chip yan. Pag yan nagka-problema, pag yan nangailangan, pag yan nakapag-isip, walang nangyayari sa buhay ko. Buti pa itong tao to. Text ang text, ibig sabihin may nangyayari sa buhay niya. Consistent siya eh. Text ang text sa akin ng mga exciting words sa mga nangyayari sa AIM Global. Ano mangyayari sa kanya? One day mag-decide yun. Sige na nga, balikan ko ulit ang AIM Global. Sige na nga, silipin ko yung AIM Global eh. Bakit ganyan itong taong to? Ganun din sa Christianity. Pagka ang Christian, laging kinakausap mo yung mga ini-invite mo. Mag-iisip yun eh. Ano kaya meron sa kanya? Alam niyo, meron akong isang kaibigan. Kwento ko ba ito? Naka-video tayo. I-edit ko na lang. Pinag-edit ano? May kaibigan ako. Alam mo, iniimbita ako sa isang hindi siya distributor, kaibigan ko lang. Long time friend. Kita kami. And sabi niya, you're successful, okay ka na, pero na-experience mo na ba ito? Ano yung sabi ko? Medyo bad. Ano yung marami kayong lalaki at babae na ginagawa niyo at the same time? Ayaw ko sabihin yung word. Alam niyo na ibig sabihin, di ba? Sabi niya, na-experience mo. Hindi, wala akong plano i-gawin yan. Sabi niya sa akin, experience mo lang once. Sige na, talagang kinukonvince niya ako. I know, lalaki ako. Second, kahit tao ako, kahit mayaman o wala yun eh. Natatempt tayo. Walang tao hindi natatempt. Tama? Ibig pag pinagbigyan ko yun, na-experience ko, alam ko for sure na pwedeng maging addict ako doon. So, bakit ko pa itatry? Nakuha niyo ako? Yeah. So, that is important na, hindi, ikaw na lang imbitahin ko. So, inimbita ko sa church. O, di nawin ko pa siya sa Lord. Kaya sumama ka sa kanya, ako pa yung nawin niya. Nabawasan pa ng Christian. Siya ang kinulit ko. Sumama sa akin. So, ganun din kayo. You have to be strong in your resolve. Hindi ka pwedeng dapat bumigay. Ganun din sa AIM Global. Constant communication with your downline is very important. Bakit? Ipasa mo yung strength mo, yung powers mo. Hindi pwede sa'yo lang. Ipasa mo sa downline. Sa prospect mo, ipasa mo na ipasa. Pero please lang, dapat yung prospect mo, alam niya ang AIM Global. Pasa ka ng pasa. Ano ba ito, AIM Global? Hindi pa pala nire-recruit, pasa ka ng pasa about AIM Global. Mainis naman yun. Okay, communication. And finally, number 4. This is very important. Umaten. User and he sells the products. Nakikipag-communicate. Pero kalimutan nyo itong tatlong to, wala yung number 4. Ano yun? Nag-i-invite.
Attend ka ng attend. Pero wala ka naman downline. Hindi ka active. Ha? Pampasikip ka ng seminar room. Nakuha niyo ako? Bakit? Wala ka naman kasama eh. 4 na buwan na, ikaw lang mag-isa, baliw na baliw ka. Grabe talaga, power! Asa ng downline mo? Wala! Ayaw mo mag-invite. Ha? Hindi ka active kung wala ka invite. And pag nag-invita ka, make sure, halimaw ka. Yan ang sikreto, halimaw, halimaw. When I went here in Singapore, ang tawag sa liko halimaw. Ano ba halimaw sa English? Monster! Ano yun? Basta Pilipino tawag, tingin ko dyan, 1-5. Sa, ano ba tawag ito? MRT, MTR? MRT. Di ba sa MRT? Basta Pilipino, kahit malayo yan, kahit siksikan. Excuse me, Pilipino yan eh. Lapitan ko talaga yan. Hindi ako nahihiya. Bakit? Una, hindi ko naman siya kilala eh. Tama? Ba't ako nahihiya? Pangalawa, I'm giving her hope. Binibigyan ko siya ng pag-asa. Malay mo yung taong yan. Eh, may problema pala sa pera. O walang alam na pag-asa sa buhay na pwede magbago buhay niya. At least ikaw nagbibigay hope. Umayaw man siya, hindi naman ikaw ang inayawan eh. Yung opportunity ang inaayawan, hindi ikaw. Yes! Kaya huwag kayong nasasaktan. Di, ako pag may nag-reject sa akin, ako, may-ari na ho ako. May-ari na ho. I'm an owner. I am already rich. Hindi sa pangmayaman. Mayaman na ho ako. Mayaman na ho talaga. Wala ho ako. Pag nakita niyo ako sa Pilipinas, pag nakita niyo ako doon, hindi kasi ako mahilig sa mga garang kotse, yung forma, minsan nag-shorts lang ako. Pag nakita niyo ako minsan nakikita ko eh. Saan ikaw ba talaga yung may-ari? Naka-shorts ka lang, ganyan ka lang. Hindi ako pumuporma. Bakit? Una, normal sa akin kasi na pag-event lang, umorma ka. Pero sa mall, kailangan ba naka-porma? Kailangan ba makatawagin pa akong manager ng mall. Nakuha niyo ako? Pero, bakit ako ganun? Kasi normal sa akin mag-imbita. Para pag may kinausap ako, alam mo yun, madali mong kapalagayan. Pero pagdating sa opisina, magugulat, nakaporma ako. Bakit? Kasi, nilulugar. Umitiyatawag na, there is a time for being formal. There's a time para maging casual. Nakuha niyo ako? Yan. So, you have to invite every day. Every day. You'll never know sino makakatabi mo sa MRT. Sino kasama mo sa Lucky Plaza. Diba yung mga naglalakad, kabanggaan mo lang, recruit na yan. Kahit sa recruit, dapat ang bitin mo talagang recruit. Ganun dapat kayo. Sa lahat ng lugar, ako sa aeroplano, nagre-recruit ako. Totoo, makatabi lang kita talaga, automatic yan, re-recruiting ko yan. Sa aeroplano, masarap mag-recruit. Alam niyo bakit? Nasa aeroplano yan, di ba may 3 table yun, 3 table? Ang ina-explain ko, walang pakialam. Bakit? Wala naman siyang magagawa. Bababa ba yun? Andun lang yun. Walang magagawa niya. Ikaw lang, pana. Diba? Hindi makakalis yun. At bawal lumipat ang upuan. Tama rin. Yes! Kaya gusto mo lang sa ganun po kayo pag nang-imbita. Kahit saan. Huwag lang sa CR. Kasi minsan nangyayari yan sa Pilipinas, sabi ko sa mga networkers, no? Kahit saan, wala kayong palagpasin. Nag-CR. Di ba lalaki pa nag-CR, nakatayo? Hindi yung panay, nakatayo sila. May lumapit, sabi niya, kahit saan. Kahit sino. Brad, gusto mo na explain. Problema yun, di ba? Problema talaga yun. Ano ba magkano yung tinanungan? Sura! Problema yun, ha? Kaya it's not hot. Invite like crazy. You have to be crazy about this business. And this business is about invitation. Invite. You'll never know sinong susunod na magiging multi-millionaire. Yes! So, yan ang active. Pero hindi porke active ka, payaman ka na. Active lang ang tawag sa'yo. Gusto mo maging successful? Dito tayo sa pangalawa. Leadership.
kailangan maging leader ka. Active ka na. Yes, good. Good yan. You're on your way to become a leader. Kailangan active ka muna bago maging leader. So, ano ang characteristic ng isang leader? Yan. Dito natin malaman. Number 1, ang leader dapat active. Clear? Hindi ka pwede maging leader kung itong 4 na to, hindi mo ginagawa. Dapat lahat ito ginagawa mo. May grupo ka, laki na. Hindi ka nag-iimbita. Tao sa'yo, manager. Ano yung manager? Nandiyan yung downline mo. May recruit ka ba? Wala. Wala ka naman recruit. Nagtagal-tagal mo, bagal mo. May seminar, inaabangan yung downline kung may recruit. Ano, recruit yung mga downline ko. Talang natin. Ikaw, may invite ka ba? Wala. Ina-antay mo lang yung downline mo mag-recruit. Anong nangyari sa inyo? Isang linya. Ikaw to. Inibita mo to. O, nag-imbita. Lahat kayo nag-aabang dito. Ito, inaabangan to. Lahat kayo, inaabangan nyo lahat. Kaya na yung downline. Kami, ang laki na ng grupo natin. Oo nga. Kumikita ba? Hindi. Bakit? Wala tayong dito eh. Kasi sisira in global. Walang kwenta yung global. Ang laki ng grupo ko, di naman ako kumikita. Ano yung kinabang, upline ko lang. Kasi ikaw mismo, hindi ka active. Para maging leader, you have to be active. Clear? Natututo ba kayo? Yes! Nag-enjoy ba kayo? Yes! Narinig niyo na ba to? Di pa. Kailangan niyo ba to? Yes! Okay, number 2. Ang isang leader, hindi lang dapat active. Ang isang leader, dapat nag-train. Ano yung sabihin nag-train? Pag sinabi nag-train, lahat na naririnig nyo, ipasa nyo sa downline nyo. I-train nyo sa downline nyo. Nakuha nyo ako? Wala pa akong downline. Okay lang, mag-train ka ng crossline. Bakit? Pag-practicean mo. Oh, totoo yun. Alam niyo bakit gumagaling ang isang tao pag nagsasalita? Simple lang. Lagi siya nagsasalita. Paano kung magsalita kung walang kausap? Nakuha niyo ako? Dapat may kausap ka. Dapat may nagre-respond. Nung umpisa ako, paano ako magsalita? Simple lang ako. Inuumpisa ko sa unan. Bakit? Siyempre, pag nagkamali ka, nakakahiya. Kaya unan muna kausap ko. Manonood ako ng video. Tapos gagayahin ko word by word. Minsan nga pati yung body language kinukopya ko. Pati yung pagganto ginagaya ko. Minsan pati talsik ng lawat. Ginagaya ko na rin. Unan muna, bakit? Para lumakas ang loob ko. Para narinig ko yung sarili ko. Unan muna. After unan, mga pabangking ko. Hindi kayo, bibigyan ko kayo ng chocolate. Ako explainan ko yan. Second yan, kakausapin ko yung mga crossline ko. May invite ka ba? Share mo naman ako kahit konti lang. Papayag yun. Nakuha niya ako, share ka. Ano yung sabihin ng share? Sabihin mo yung experience mo. Anong background mo? Bakit ka nag-join? Parang ginawa kanina. Share ka lang. Kaya huwag kayo mahiya mag-share dito sa harap. Alam niyo bakit? Natututo kayo eh. Nakikita mo yung mistakes mo. Nakikita mo ko yung ano yung strength mo. Ganun palang feeling pa nagsalita sa harap. Nakuha niya ako? Yan. So, you have to train. Hindi ka leader, kundi ka nag-train. Number 3. Ang leader creates leaders. So, ang focus mo, hindi lang ikaw ang maging leader. Mas marami kang leader sa baba, mas malaki ang cheque mo. Ibig sabihin, tulungan mo ang downline mo kumita. Believe me, mas mabilis kang kumita. Malaki ang grupo mo. Ikaw to. Ang laki ng grupo mo sa baba. Pero ikaw lang kumikita. Yung mga downlines mo hindi kumikita. Pupusta ako sa'yo. One day, mawawala yan. Bakit? Ikaw lang kumikita eh. Ikaw lang ang leader eh. Nakuha niyo ako? Ang sikreto, tulungan mo silang kumita. Pag kumita sila, mas stable ang income mo. Nakuha niyo ako? Mas importante silang kumita. Pag sila masaya, believe me, sasaya ka rin. Pag ikaw lang ang masaya, one day magiging malungkot ka. Mawawala sila eh. Kailangan nilang kumita. And in order for them to earn, you have to help them by training them, by being there when they have downlines, by inspiring them. Uy. Yes! Mga itsura na marami eh. Pinapagod ko lang yata kayo eh. Mga itsura na iba, ganun eh. Hindi ko alam kung kayo nahihilo ako eh.
You have to create leaders. You have to create leaders. Clear? Yes. Tama ba yung grammar? Creates leaders o create leaders? Tama. Kaya kung ginagawa ito, tama talaga ito. So, you have to create leader. Now, remember this. Kung anong gusto mong mangyari sa downline mo, dapat ginagawa mo. Bakit? Role model ka ng downline mo. Sabi nga nila eh, kahit anong religion mo, kung magnanakaw ka pa rin. Kahit anong religion mo. Pag sinungaling ka pa rin. So, yun ang katangian mo, wala sa religion yun. Meaning, pag ikaw, downline ka, upline ka, nanunulot ka, believe me yung downline mo, manunulot din. Okay, copy upline eh, manunulot tayo! Ha? Nagawa niyo ako? Kaya please lang, huwag kayo manunulot. Mabibili mo yung gusto mo. Matitikman mo yung gusto mo. Mapupuntawan mo ang gusto mo. Pero after that, ang importante pala, hindi na pala pera. Yung pangalan mo, sino ka? Anong reputation mo sa mga kapatid mo? Reputation mo sa mga kamag-anak? Reputation mo sa community mo? Sa mga kababayan? Anong reputation mo? Yung pag naglalakad ka, makasalubong ka sa mall, iba yung itsura nila, bubago. Ikaw naman. Bakit ganun? Pangit, diba? Maganda yung panakasunod ka, mabait ka, maaasahan ka, reliable ka, maganda ang reputation mo. Mas maganda ho yun. At yun ang mas importante sa harapan ng Diyos. Hindi yung pera mo. Kaya ang pera, nawawala mo yan, maniwala mo sa akin. Panandali ang sarap lang yan. Yung mga walang pera sa inyo, one day, makikita tayo. Hindi man dito. Alam mo, sa Pilipinas. Hindi, ibig sabihin, one day, magkakatingin ng panito, makikita nyo tayo. And business mo ang mga pera natin. Anong pag-usapan? Anong ginawa mo? Hindi yung pagkano kinita mo. Number 4. Masyado ba malalim yung topic ko? Malalim ba? O, natututo ba kayo? Meron ba kayong curfew? Sure kayo? Kasi ako, kahit nahihilo ako, ginaganahan ako eh. So, active ka. Nagka-train ka. Nagka-train ka ng leader by helping them. By being a role model. Ano yung number 4? Eh, kalimutan nyo na ulit to, wala yung number 4. Dito, parang ito. Kalimutan mo to, wala to. Kalimutan nyo to, lahat to importante. Pero ito, kalimutan nyo pag wala to. Ano yun? Hulaan nyo. Income. Hula lang, hula. You. Invite ulit. Hindi na sa active yun eh. Dapat, nagkakaroon ka ng result. A leader is a result-oriented person. Dapat meron kang result. Dapat may nangyayari sa'yo. Hindi pwedeng walang nangyayari. Alam niyo ako, when I started in AIM Global, in networking, sa lahat ng dinanan kong company, hindi sa pagmamayabang, lahat po yun. Lahat ng dinanan ko. Yung last company ko, bago ko tayo ng company, is Aizen Global. First check ko, unang check ko, 700,000. First check. That's after a month. Every month po, 1 million ako a month. Wow. Bakit? Kasi result-oriented ako. Kailangan may resulta. Hindi ka pwede maging leader kung wala kang resulta. Dapat may result. Result, hindi yung sa itsura. Result,
yung income. Ay, kumikita ka. Nakuha niyo ako? Kailangan kumita. That's why we are here. We need to earn. And for you to become a leader, you have to earn. Tama mali? When you hit hard. Huwag yung mahina. Gawin mo ito negosyo to, you hit hard. Bigay mo todo mo. Huwag, hindi pwede yung papetex-petex. Hindi pwede yung try lang. Hindi pwede. Pag ginawa mo, go! Suntukin mo. Kung baka sa boxing, kung alam mong hilo na yung kalaban, upakan mo na. Patulugin mo na. Bakit? Hilo na eh. Hindi yung, nahihilo. Hindi mo nahihilo. Hindi pwede. Bubugin mo na. I remember Mike Tyson. Ewan ko kung mahilig kayo sa boxing. Pero medyo mahilig ako sa boxing. Yun lang kasi yung sports na, na hindi ko kayang gayahin. Ang hirap ba yung boxing? Sayang naman yung tsura ko. There are a lot of legends in boxing. But what's important with Mike Tyson, what's different with Mike Tyson? Nung nabasa ko yung article niya, and I've read this article, ang nakasulat doon, I can't afford even a single punch landed on my head. In effect, most often than not, yung first 3 rounds ng boxing, siya, yung pag nanalo siya, tumbang kalaban. Noong time niya, di ba, pag nanalo siya, first 3 rounds, tumbang kalaban. Kasi ang point niya, kaya tayo magsusuntukan eh. Para patumbay yung kalaban. Bakit pa ako papasuntok kung alam kong mananalo ako? Kaya first 3 rounds wala, pagpukan na. Patumbayin mo na to. Yung iba kasi, pinapatagal yung laban. Nagpapasuntok pa. Kaya yung itsura pagkatapos ng 12 rounds. Nanalo ka nga, bugbog ka rin naman. Bakit? Una, wala kayong karapatan, di ba? Pangalawa, wala kasi itsura ninyo. Kuha niyo ako? Kaya yung katabi niyo, hindi na niyo. Nasa itsura niya na ba dapat ng pahinga? O, puro pahinga ang itsura. Guys, you have to stretch yourself, you have to sacrifice. Kailangan mo ng responsibility and, anong tawag doon? Accountability. I'll end with this story ng first topic ko. Ayun, tapos na. Pwede ba uminom muna? Wala bang merienda? Sabi ko lang nila pa kanina. Merong isang gymnast. Siguro familiar naman sa gymnast, di ba? There's a gymnast. One day, he lost his job. Wala siyang trabaho. So, tumingin siya sa newspaper and was looking for an opening. And he found sa isang zoo, may opening. So, cut the story short, he went to the zoo and nakipag-usap siya sa zoo owner. And yung zoo owner, kaagad-agad, tinanggap siya kasi gymnast siya. Bakit po? Dito natin malalaman. So, sabi niya, tanggap na siya. I'll take you. Okay. Habang naglalakad sila, binulong yung hari. Please don't going to be in this zoo. Huwag mo sasabihin kahit kanino kung anong trabaho mo dito. Mas importante yung mga anak ko kaysa sa trabaho ko. Kaya sige, papasukin ko yung kanyang trabaho. So, the following day, pumasok siya. Tinur siya ng zookeeper. So, tinur siya. Sabi niya, ang zoo ay sikat na sikat. Pero dito sa zoo na to, ano yung pinakasikat sa zoo na to? Sabi ng lalaki, dahil alam niya na masikat yung zoo, yung gorilla, sikat yung gorilla. Tama ka. Yung gorilla sikat dito. But unfortunately, last week, the gorilla died. So, in order to maintain our sales, ikaw ang magiging gorilla. Sabi niya, importante sa akin ang
buhay ko. Ang pamilya ko. Okay, go. I'll accept the job. I'll imitate the gorilla. So siya ng gorilla suit. He put up a gorilla suit and he imitated a gorilla. Since he knows how to be a gymnast, he can jump, he can swing around. Kopyang-kopya niya yung gymnast. Ay, yung gorilla. Kaya, upon opening, pagdating ng mga tao, of course, automatic, dahil sikat yung gorilla, nagpuntahan sa gorilla cage. So, dahil tao, doon sa gorilla, sikat yun eh. And, wala akong difference. Kung ano ginagawa ng gorilla dati, ginagawa niya, tumatalo, tumatambling, umiikot, palampakan yung mga tao. So, ginalingan pa niya. Siyempre, di ba gymnast siya? Ginalingan niya pa yung ikot-ikot. Yung mga tao ngayon, nakapalampakan. Mas lumakas ang sales. Instead of the sales dipping down, the sales went up. Ang galing niya eh. It was so good. It was jumping all around. And one day, ang daming tao, gagaling ako lalo. Tumbling, ikot-ikot. Pagkapit na sa lubid, napigtas yung lubid, nalaglag siya. And unfortunately, nalaglag siya sa kabilang cage. Kabilang cage ng lion. Laglag siya. Takot siya. Alam niya, cage ng lion. It was a cage of lion. And then suddenly, the lion went out. He saw the gorilla. With purposeful steps, he slowly inches his way towards the gorilla. Yung gorilla, yung tao na yun, siyempre kabado, di ba? Lion to! Sa lion! Takot na takot siya. So, anong ginawa niya? So, tinapangan niya sa sarili niya. Nag-roar siya. Roar! Kaya, sinusyon niya yung lion. Pero yung lion, hindi na tinag. Dire-diretso. Malapit ng palapit. Alam mo, nung malapit na, hindi niya nang gagawin niya. Naku, lion to! Alam mo, naisip niya yung mga pamilya niya. Mas importante pamilya ko kaysa sa trabaho ko. Tinanggal niya yung gorilla suit niya. At nagsisigaw siya, tulungan niya ako! Hindi ako gorilla! Tawa ko! Alam mo, sabi ng lion, no? Huwag kang maingay. Dalawa tayo makatanggal ng trabaho. Tawa rin pala yung lion. So, ano lesson doon? Tawa kayo ng tao. Paglabas dito, ano sabi? Basta yung gorilla tao. Ano lesson doon? First is your responsibility. Your responsibility to become leaders. Not only in global, to become leaders in our family, in our community, in yourself. To become leader. Second is your accountability. So you have to be accountable. Minsan, pag ang upline mo, nagpa-follow up sa'yo, you have to be accountable to your uplines. Mag-report ka sa upline mo. Pag ang upline mo pasaway, go upline. Ano ibig sabihin nun? Upline ko pasaway. May upline yun. Doon ka mag-report. Kailangan maging accountable ka. Kailangan may communication ka, may line of communication. Hindi pwede you're living on your own. There's no such thing. Kailangan meron kang communication pataas. Upline ko pasaway. Hindi may ali pa naman. Nakuha niya ako? So, ang question, pwede niyo ba ako i-text? Yes! Pero please lang, nung mamakaawa ko sa inyo. Libo-libong text na natin tanggap ko ako. Minsan, walang kwenta-kwenta mga text. Hi sir, I miss you. Please lang naman. Negosyo lang ho. At kung alam niyo kaya niyo sagutin, huwag na ho ako. I-apply niyo o yung busy yung owner. Nakuha niyo ako. Hindi yung, pati ba naman mga text, sir, paano ba mag-invite? Saan kayo pa tinatanong yan? Nakuha niyo ako. Sir, ano ba meaning ng NDO? Pati ba mga ganong tanong sa akin pa tinatanong? Tatanong siyempre, yung mga talagang hindi na kaya sagutin ng upline or ng BCO. Nakuha niyo ako? Yan. Are you learning? Yes! So, alam niyo na kung ano ang active. So, ngayon, i-train mo yung downline mo. Ito palang active. Indirectly sinasabi mo, maging ganito ka. Hindi mo sinasabi, maging ganito ka! Huwag ganun, pangit yun. Sabi ng owner ko, sabi ni Sir John, ang active daw ganito. Yan palang sa active. Kasi, experience niya to eh. Kailangan, gayahin natin to. Indirectly sinasabi sa kanya to. Nakuha nyo? Pag leader naman, dapat ganito. May resulta, nag-create tayong leader, nag-train tayo, at the same time, active tayo.
Well, marami pang topic to, mahaba po ito. Pag sinabing leader, dami po yan. Walang katapusan po yan. Kaya lang, para mapaikli, iniklihan ko sa apat na to. Ngayon, tapusin natin to sa second topic ko. Alam niyo, sa buong Pilipinas, automatic, pag nag-erase ako ng whiteboard, may tumatakbo sa harap, nag-erase para sa akin. Wala talaga, wala. Tapos lang, ako na po. Kapahan nyo naman. Yan ang leader. Leader. Ngayon, pag-usapan natin, public speaking. Gusto mo matutulog sa ina, Sarah? Yes! Alam nyo, there are two greatest fears in life. Two greatest fears in life. One is the fear of death. Takot mamatay. Sino dito takot dito mamatay? Di ba? Takot tayo pagka mag-reach yung driver. Lord, bilis. Di ba? Kahit anong gawin mo sa aeroplano, nung first time yung sa aeroplano. Di ba? Konting kalog. Mali. Actually, kahit sanay na kayo sa aeroplano eh. Basta, minsan ba, may narinig ako eh. May narinig ako, may katabi ako. Eh, ang lakas nung turbulent. Sabi nung katabi ko, Lord, not now. Not now. Ano yung not now? Not now, Lord, please, Lord, not now. Seryoso dito na, oh. Makakita ka talaga. The fear of death. The fear of the unknown. Hindi mo kasi alam kung saan ka pupunta eh. Hindi mo alam kung ano itsura ng katawan mo pag namatay. Iba pa nga sabi, pag namatay ako, pag alam ko na mamamatay ako, mag-makeup ako. Bakit? Para pagpatay ako, maganda pa rin ako. Imagine mo pati kamatayan, gusto maganda siya. Anyway, the fear of death, one of the greatest fears. The second fear is the fear of public speaking. Yeah. Sino dito takot magsalita sa who's afraid of speaking in front of a large group? Huwag kayo mahiya. Kapal naman ang mukha nyo. Huwag kayo nahiya. Ganun ka kayo, kapal ang mukha, ha? O sige, malalaman natin yan mamaya. Anyway, so, may isa pa ako na-discover. The greatest fear of all. Wala nyo ano. Sabi ng libro, there are two greatest fears. One is the fear of death, and two is the fear of public speaking. But I found out there's one greatest fear of all. Swimming? Sini? Kaya siya ka na, nahihilo lang kasi ako. The fear of dying while public speaking. Eh, marami yung nangyayari ganyan. Sobrang takot ako. Anyway, so, bakit maraming takot ng salita sa harap? Minsan, pag tinawag, nabablanko. Di ba pagdating sa harap, wala ka na, hindi lang sasabihin. Hindi lang topic. Kasi, hindi sila sanay. Gusto ba masanay? Yes! Dapat yan. Bakit? Pag sanay kayo magsalita sa harap, advantage mo yun. Kahit saan ka dali, hindi ka kinakabahan. Dahil sanay ka sa crowd. Nilalaro mo, hindi naman nilalaro. Sanay ka nang kunin yung crowd. So I'll give you tips how to become a good public speaker. Number 1, ABCs of public speaking. A, appearance. So appearance is very important. First impression last. Anong itsura mo? How do you look up? How do you look like? So, pwede bang tinan yung katabi nyo? Tinan nyo. Ayan. Kung sa tingin nyo, yung suot niya appropriate para maging speaker, ituro nyo. Itsura, head to foot. Appropriate maging speaker. Itsura niya, yung forma niya. Hindi yung mukha, baka pangit, hindi pwede. Yung itsura, yung suot. So, alam niyo lang siguro ano ibig sabihin nun. Ano yung itsura ng kwan? Ituro nyo. Taas yung kamay. Ang mga tingin nyo ang kwan. Pwede maging public speaker itsura. Wala man lang dito! O may isa na doon. May tinuro na isa. 2. Saan pa? 3. Ay. Saan? Ituro nyo. Natuturuan kayo. 4, 5. Natuturuan kayo eh. 6. Okay. Yung mga tinuro,
pumunta po kayo dito sa harap. Palakpakan nyo para pumunta sa harap. Pag leader yan, pumunta yan dito. Pag di yan leader, di yan pumunta dito. Sino yung mga, anim yun eh. 1, 2, 3, 4, oh, may dalawa pa. May dalawa tinuro eh. May dalawa tinuro, asan yun? Ayan. Okay. Wala na. Yung feeling lang. Kahit hindi tinuro, feeling ko, sige, go! Ay, feeling lang. Si Mr. Excited, o sige. May dalawang tinuturo dito kanina eh. Dalawa, ayan, pababayin niya. Palampakan nyo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, si feeling. Akala ko pumunta dito, uwi na pala. Yung dalawa sa direkto nyo. Dadali ko na. Okay, thank you. Wala, tatay na pa itulog. Okay, thank you. Ayan. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganito ang gagawin natin. You will be the judge. Pag ginanyan ko, kung sino mas malakas ang palakpak, siya ang panalo. Okay? So, ulitin ko, appearance is important, yung itsura nyo. Pero may kulang ko sinabi. Nadagdagan natin ng body language. Kasi pag sinabi ko lang kanina yan, hindi na kayo pupunta dito. What is body language? Yung confidence nyo, yung gestures nyo, facial expression, the way you walk, the way you hold the mic is very important. Kung kayo ay first time sa itasara, huwag nyo gagawin to, yung dalawang kamay sa mic. Huwag mo ganito. Pangit tignan. Pangalawa, kung ninenervous ka, halata yan. Kaya ang gawin nyo, ipasa-pasa nyo. Sasabihin ng mga sa tao, galing naman ng speaker, sanay na sanay, hindi nila alam. Yung nervous mo, pinapasa-pasa mo lang. Pangalawa, pag tatayo ho kayo, huwag pantay. Huwag pantay ang tuhod ng pa. Dapat yung isa either nasa likod or nasa harapan. Hindi pwedeng pantay. Bakit? Pag nanginginig kayo, kita yung tuhod. Kaya dapat, nililipat-lipat nyo. Mga ganyan-ganyan naglalakad kayo or nag-step backwards kayo, ganyan. Bakit? Para yung nginig nyo, pinapasa-pasa nyo. Sabi nyo, galing naman ng speaker, sanay na sanay, hindi nila alam, yung nginig mo, pinapasa-pasa nyo lang. Mukha niya ako. And sa public speaking, it's important, pag nagsalita ho kayo, tatagalin yung mga bad mannerisms nyo. Remove the bad mannerisms. May iba pa rin sa salita, nagkakamot ng ilong. Nagkukulangot pa. Yung gano'n. Hindi nakita ko gano'n sa salita. Yung iba ho, sa mata, kurak-kurak, kamot ang ulo. Tatanggalin nyo yun. Pangit kasi mo yun. Pangalawa, yung iba, panasasay kasara. Namumuho yung laway. May nakita na ba kayo gano'n? Panasay lang, buhay-bilin yung laway dito. Alam nyo, minsan yung mga gano'ng speaker, kung hindi nyo alam, dahil kung alam nila, malamang, pupunasan nila. Hindi nila alam, hindi nila naramdaman. Nangyari ba sa akin? Ang alam ko, sanay ako pag nagsalita, tumatalsik ang laway ko. Oo. Sanay ako pag tumalsik laway ko, talagang buong-buo. Naalala ko, nung nasa Pampanga ko, nagsalita ako. May babae sa harap, tawa ng tawa. Sakto tumalsik laway ko. Shoot sa bibig! Ay, sorry, sabi ko. Sabi, okay lang. Para tayo nag-lips to lips. Kadiri. Anyway, so, tapusin na natin to. Pag kayo nag-public speaking, alisin nyo lang mo yung mga mannerisms nyo. Worst! May nakita ako, nagkakamot ng kwet. Tapos na. Kala, tapos na. Kailangan mo yung mga bad mannerisms nyo. So, ang gagawin natin, isa-isa ho kayo, magka-catwalk ngayon dito. So, fashion show, pagdating sa harap, nasabihin nyo lang, good morning. Sagot kayo ng good morning. Nasabihin nyo yung pangalan nyo. Hi, I am John Asperin. Yun lang. AIM Global Power. Yun lang ha. So, kayo mag-engage kayo.